Hello mga ka-investor! Welcome back sa ating channel at tignan natin or i-review natin yung ating Philippine stock portfolio. So as of right now, meron tayong 203,532 pesos. So ang sabi dito, lugi pa rin tayo. Itong open PL natin, kung mapapansin nyo yan, lugi tayo ng almost 2,967. Ayan na, tumaas kasi naka-open yung market. So let's say na lang 3,000 pesos. So down tayo ng 1.43%. Okay? Yan yung overall performance ng portfolio natin. Okay? So, ayan. Ngayon naman, ito rin, kung makikita ninyo, sa individual naman, i-click ko lang to, biggest loser natin, same thing, all home, 31%. Grabe. I think this will be delisted sa, sa Philippine stock market. Then, ito namang, what do you call this? JJ Summit. Lugi rin tayo ng 24%. Mega White, 22%. Okay, ang laki ng binaba nila kasi ang laki nga ng utang nila. Di ba nga? Mataas ang Philippine interest rate or Fed funds rate ng Philippines. So, ayun, ito yung nagkukos. Kapag malaki yung utang mo at kailangan mo na magbayad at pag in-renew mo yon, tapos malaki yung Fed funds rate, malaki rin yung kailangan babayaran mong interest. Tandaan mo, hindi lang yan 100,000, yung 5% na, masakit, di ba? What if pa kaya kung bilyon ang pinag-uusapan natin or daang bilyon yung utang nila, hindi natin alam, di ba? So, ayan, ayun sinasabi ko sa inyo na medyo negative din kapag ka umuutang ka or you're using leverage, no? Now, biggest winner, hindi naman puro talo, may panalo rin tayo. Punta naman tayo sa panalo natin. Baba ko lang. Tandaan mo, 86%. Converge, RFM at 30%, 31%. Globe and PLDT magkakasunod 28 at 17%, no? So overall, malaki pa rin yung lugi ng portfolio natin. Pero tatandaan nyo, ang Pilipinas nagbibigay ng dividend, no? Nakalimutan ko lang, but next week, I'll take picture. I think June, nakareceive ako ng dividend. Ang dami nagbigay ng dividend. Philinvest, halos lahat nagbigay eh. TFHI, Monde, Pure Gold, nagbigay yan. Yan ang pinakahuli nagbigay, naalala ko yan. I'm not quite sure kung na-post ko na. But I'll try to post it here, no, sa ano natin, sa sa stock natin, para makita nyo rin. Then, punta na tayo, since nakita na natin yung portfolio natin, performance, no, medyo malaki yung binaba. Punta na tayo sa mga news na nangyayari sa Pilipinas, no. I'm not quite sure why ayaw ayan na, naglo-load na. I-click ko lang, no. Ang sabi dito yan, SMC, so San Miguel Corporation donates land to Valenzuela School. So it's really good na nag-donate sila, no. Isang lugar to. Gente de Leon, taga dito ako dati. I mean, not total taga dyan. I mean, malapit ako dyan. Dumadaan ako sa lugar na yan, no. So, si Ramon Ang talaga sobrang bait niya, no. Nagbigay siya ng isa sa pinaka-humble na billionaire dito sa Pilipinas. Dinonate nila yung Gente de Leon na high school, no. That's good to hear. Ito naman, isa pang news. Not quite sure, ayaw mag-load. Kung internet ko ba? Siguro internet ko yan, no. Sayang, move on na lang tayo. So, sabi dito, Sobel Families BPI to help funds avoidees and partners, $1.8 billion. Hindi dollars ang pesos. So, ibig sabihin, around kung 58 ang isang 58, lagpas 100 billion to. Ang pinag-uusapan. 100 billion pesos purchase of CCBPI. Basahin natin ng konti, no? Avoidees Ventures Incorporation sa AEV. So, ang AEV part yan ng PSEI. So, blue chip company yan sa Pilipinas. And Coca-Cola Euro-Pacific Partners PLC, sa CEP, have engaged the Bank of the Philippines Islands to partially fund their acquisition. So, yung sabi ko sa'yo, umuutang sila sa bangko, imagine mo. So, gumagamit sila ng leverage. Yun yung maganda. Kasi syempre, kilalang company yung Coca-Cola. Kumbaga, so, syempre may chance pa rin mabankrupt, pero sobrang liit ng chance. Di ba? Nasa utak na yan ng Pilipino. May kakilala pa nga ako na
kada kain niya, hindi siya makakakain ng walang Coke. 'Di ba? Imagine mo 'yon. So, kumbaga, hindi mawawala ng sales ang Coca-Cola kasi may mga taong gano'n na hindi sila pwedeng kumain na walang kapartner na Coca-Cola, no? So, swerte ako kasi hindi ako nag-soft drinks, no? So, it's really a good thing for our company rin na, AEV will purchase this, no? Mataas ang AEV. Before, mababa yan. Hindi ako nakabili. 20 lang ata yan nung nakaraan. Ang taas na ata ng presyo yan ngayon. So, their acquisition of Coca-Cola Beverage Philippines Incorporated from the Coca-Cola Company, di ba? Sobrang ganda niyan. Ayan, no? Grants CCEP a 60% stake in AEV, a 40% stake in CCBPI. Oof. Grabe yung acquisitions na to, no? 100 billion. Okay? Sabi naman dito, record high Philippines debt weighs on PSEI. The benchmark of stock index dipped below 6,900 level on Tuesday, as fresh data showing government debt to have reached a record high in July. So, laki ng utang ng gobyerno, no? Diba? This is really bad. Ito ang problema sa gobyerno, eh. Para silang bagets na hindi marunong mag-budget. Kasi, isipin mo, may utang ka, tapos, ang sasabihin mo lang is, may credit card ka, no? So, may utang ka, tapos sasabihin mo lang, na-reach mo na yung limit mo, hindi, i-increase mo yung limit ko. Gusto ko pang dumagdag ng utang. Di ba? In reality, hindi naman applicable yun. Pero ganun yung gobyerno. Kung na-reach na nila yung ceiling nila, magbapasa lang sila ng batas na dagdagan yung ceiling. Same sa US. So, same lang mangyayari. Di ba? Dadami at dadami ng utang. Kumbaga, may budget yung gobyerno pero exceed sila lagi doon. 'Di ba? It's really bad. Dapat nung pinag-usapan natin nung nakaraan yung sa Philippine sovereign bonds, rather than lumaki yung budget nila, why not paliitin nila yung budget nila tapos yung sobrang pera i-invest nila. 'Di ba? Mag-sovereign funds sila. Pag yung sovereign funds nila na tumubo ng malaki, di tsaka nila ipamigay sa tao, 'di ba? Kumbaga yung puhunan mo nandun pa rin. That's the same thinking. Ayun, sabi ng asawa ko na bumili raw kami ng motor, pero ang sabi ko is, mababa pa yung stock market, mababa pa yung crypto. Rather than ibili natin ng motor, why not i-invest muna natin, di ba? Kaya pa naman mag-commute. And then, pag tumubo yung pera mo, di ba, magbenta ka. Magbenta kami, yung tubo namin, kunin namin. Yung puhunan namin, nandun pa rin, tama? Yun yung ibili namin ng motor. Yun yung sinasabi ko na, dapat gano'n ang gawin ng Pilipinas. Rather than mamigay ng pera sa mga mahihirap or gawa ng project, why not i-invest mo muna yung pera na yun? Pag tumubo yung pera na yun, okay na, yung puhunan, itabi mo lang, yung tubo, kunin mo, yun yung ipamahagi mo sa mga mahihirap, itulong sa mahihirap, di ba? Rather than bigay ka ng bigay. Para yung tao na, it's the same thing na, hindi mo nga kayang tulungan yung sarili mo, tutulong ka pa sa iba, di ba? So, dapat ganon. Unahin mo yung sarili mo muna before you can help other people. Okay, lastly, pag-usapan natin yung Philippine Stock Index change, no? One day yan. Kala mo, ang laki ng, no? Grabe. Punta tayo sa 5 days. Kasi last week naman tayo gumawa. Makita nyo, nag-dip siya, no? 6,750, almost 6,750 nung, kailan to? Kahapon? 5 ngayon eh. Yeah, 4 ng hapon. No, umaga ng 4. Kahapon lang to. So, nag-dip siya ng almost 6,750, no? Ang laki ng binaba. But ngayon naka-recover naman na siya. Mababa lang ng konti. So, actually, it's not a big deal. Tandaan mo, up pa rin tayo. 3 months, oh. Kung mapapansin mo, nung June, June. Nung June, no? 6,200 lang. 6,900. So, actually, nag-recover nga tayo. Diba? Pero ano lang to ha, PSEI, ang tinatrack lang nito yung 13 pinakamalalaki. Okay? Biggest company ng Pilipinas lang to. Hindi kasama yung mga maliliit na mid caps and small caps na company. Okay? So 30 lang yung tinatrack na ito out of 300. I believe 300 yung stocks natin, something like that. Okay? Ayun. Actually, goods naman yung Pilipinas, no? Pero syempre, magda-dollar cost average tayo. So yung 5,000 natin, unang paglalagyan ko is yung AGI or Alliance Global Group, no? So, holding company rin to. Medyo malaking company to. Where's the market cap?
Where's the market cap? Tinitignan ko yung market cap. Where's the market cap? Tanda mo, ayan, pataas yung revenue niya. 'Di ba? Annually income statement. Kaya gusto ko rin tong na to. Siguro maximum lang nito 15, mabebenta mo lang ng 15 to all time high. Ayan, big company to, 70, almost 80 billion, 79 billion. Okay? Pangalawang company na ilalagay natin yung pera natin or allocation natin is TFHI o Top Frontier Investment Holdings. So holding company rin siya. Medyo malaki rin siya, big company rin siya, 26 billion, no? Ang market cap niya. Okay, Top Frontier. Ayan, makita mo yung earnings niya, no? Ayan, actually, lugi sila. Net income nila is negative. But, trillion yung kita nila, but negative 2.65. Sabi, kahit trillion yung revenue, nalugi pa rin sila, no? Okay? Pwede kayo mag-deep dive dyan. Marami kasing hawak to. I believe CEO nito is si Ramon Ang pa rin. I'm not quite sure kung nagbago na. TFHI is under Ramon Ang eh. That's why I really like this. Ayan, sabi dito, ayan, operates with a significant debt burden. Kaya ang laki ng binababa niya. Siyempre, mas malaki yung utang ng company, mas malaki yung chance ma-bankrupt. Diba sabi ko yung ang taas ng Fed interest rate, pwedeng ang nangyayari dyan is matatapos na yung utang nila, kailangan i-renew. Siyempre, kung mataas yung Fed interest rate, kailangan mo magtubo ng mas malaki. Okay? So, ayun lang yung logic doon. So, ayan. Pero ako naniniwala ko makakabawi yan kasi sa magandang company, maybe they can work out yung nila, yung mga loans nila, no, yung debt burden nila. So ayan, September 5th ngayon, quick recap lang mga investor, hindi to financial advice, gawin niyo yung due diligence niyo. 5,000 pesos yung allocation natin for this week or every week. TFHI 2,500, AGI 2,500 din. So i-add ko na lang siya, no, kasi kailangan pang manually calculator. I don't want to spend any of your time. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video na to, kindly like and subscribe. And I'll see you in the next video. Kung nagustuhan nyo to, meron tayong US stock portfolio and crypto investing portfolio. Click na mga investor. And salamat sa panonood. Bye for now.